Magandang gabi po. At ngayon ay alas 9:08. Ang ating pong pag-usapan, nasaan ang boto ng 17 milyon na Pilipino? George Erwin Garcia? Ano na mangyari diyan ngayon? Ladies and gentlemen, at kung bakit po ako nagtatanong ng ganito? Kasi po, ito, 17 milyon mahigit na boto ng ating mamamayang Pilipino ang hindi nasama sa bilang para sa boto ng pagka-senador. Ibig sabihin, sa 17 milyon na ito, kahit isang senador na binoto ay hindi naibilang para sa boto nila. Ano po ang dahilan? Ang dahilan po ay yung sistema ng ginagawa ng COMELEC na yung kanilang makina sa pagbabasa ay ang may depekto. Ngayon, sapat ba yan na dahilan para hindi antayin muna ang bilang ng boto ng 17 milyon na Pilipino para sa pagkasenador at itinuloy nila ang tinatawag na proclamation kung sinong nananalo? Makatwiran ba yan, mga kababayan ko? Hindi po makatwiran yan kahit sa anong sukatan natin idadaan. Ladies and gentlemen, kada boto ay mahalaga. Nagkatalunan kung minsan sa iisang boto lang. Ngayon, sapat ba na dahilan dahil ang boto naman ng 68 million, 69 million minus 17, that is equivalent to 52 million. Dahil may 52 million naman nakaboto, ay sapat na ba na iyan lamang ang pagbabasihan natin kung sino nananalo? Sapat ba po yan? Ang sagot ko dyan ay hindi. Sapagkat po, unang dahilan, bawat boto natin ay kinikilala na sagrado. So, ibig sabihin, kung may isa lamang boto na hindi nabilang, na hindi nasama sa bilang, at sa anumang walang makatwirang dahilan, ay pilit parang sinasabi mo na tinatapakan mo ang ating konstitusyon na kung saan nakasulat po ang lahat ng panuntunan na binuo ng mga mamamayan sa panahon ng binoto ito noong 1986. So February 2, 1987 ang effectivity ng Constitution. February 2 pala ang butuhan. So ibig sabihin, kung anong binoto ng mga tao doon sa ratifikasyon, sa tanong, gusto nyo ba ang konstitusyong binuo para sa Pilipinas o hindi? Ang iboboto ng tao sa plebisito ay either yes or no. So, nanalo po ang yes at ibig sabihin, ang lahat ng mga probeso o mga panuntunan o mga batas o deklarasyon o prinsipyo na nakalagay doon sa Constitution ay atin pong igagalang bilang iyan po ang kontrata ng bawat isang Pilipino sa lahat ng Pilipino para susundan natin kung paano patakbuhin ang ating bayan, paano patakbuhin ang ating pamahalaan, paano gagalangin ang karapatan ng bawat mamamayan, at paano gagalangin ang boto ng bawat mamamayan. Ano ngayon ang nangyari? Ang nangyari po sa ngayon ay ganito. Ang mga boto ng bawat isa ay hindi naibilang lahat. Ang matindi pa, buti lang sana siguro kung 100 lang yan o 200. Ang problema, 17 million po ang inabot. 17 million na boto ng Pilipino ang hindi nasama sa bilang. At mind you, kung bakit masyadong mahalaga yan, sapagkat po, ilang boto ba ang pagitan sa mga taong, sa mga kandidato na nahuli, hindi nasama sa panalo, pero kung isinama sa panalo, maaari pa silang mananalo. Sapagkat pwede po silang manalo, dapat sana kinonsidera ng COMELEC nun. Ang katwiran ng COMELEC ay nang nabasa ko sa kanilang proklamasyon, sa kanilang sinasabi,
ay total overvotes naman yan. Kasalanan ng botante yan kung bakit sumobra sa 12 ang binoto nila. Okay, bago ko sagutin yan, nais ko lamang iklaro sa aking tagapakinig na ang ibig pong sabihin ng overvotes, kasi overvotes po ang dahilan ng COMELEC kung bakit hindi nasama sa boto ang boto ng 17 Pilipino para sa pagkasenador. Nagiging overvote kung ang ibibilugan ng bawat kandidat, bawat botante ay lalampas sa 12 kandidato. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng bumoto ng 13. Pag 13 ang naboto mo, ladies and gentlemen, ang ibig pong sabihin yan ay hindi isama sa bilang ng boto ang kahit isa sa binoto mo sa 13. Ang pwede lamang pagbilang na makina ay kung hindi umabot sa kung hindi lumampas sa 12. Na ang ibig naman sabihin ay pwede kang bumoto ng isang kandidato pagka-senador pero hindi ka pwedeng bumoto ng lampas sa 12 senador kasi pag ginawa mong lampas, iyan po ay hindi mabibilang. Ngayon, ang mahigit na tanong dyan sa lahat ay ganito. Totoo ba na lahat ng mga 17 million na Pilipino na hindi nabilang ang boto dahil sa overvote, yun ba lahat ay talagang totoong overvote? Yan ang tanong. Ang sagot ko dyan, bakit napakarami sa social media ang nag-live, ang nag-post, ang nagreklamo na sapat naman, tama naman ang binoto nila, 17 lamang ang binoto nila. Bakit po sila lumabas ang resibo nila na overvote sila? Ano ang sagot dyan, Mr. George Erwin Mojica Garcia? Kasalanan ba yan ng mga tao na hindi nasama yung kanilang boto? Ang narinig ko po, napakarami po ang nagreklamo na tama naman kasi may dala pa silang kodigo. Hindi maaari silang magkakamali na 12 ang binoto nila, yung iba nga kulang pa sa 12. Tapos lumabas sa makina sa resibo overvote. Ano ba yan? Makatwiran ba yan, Mr. George Erwin Mojica Garcia, na hindi mo bibilangin ang kanilang boto, ganong sa katotohanan ng buhay, ay hindi naman sila overvote. Ang makina mo ang may problema. Bakit sinabi dyan na overvote? Actually, hindi lang yun ang problema dyan. Hindi lang po dyan. Isa pang problema na very clear sa dami-dami ng presinto po natin. Dami-dami, kahit sa amin dyan sa Coronadal. Marami kong kausap dyan. Magsasampa nga ng protesta yung isang kandidato dyan na natalo. Bakit? Ano katwiran niya? Simple lang po katwiran niya. Ito pang problema, hindi lang overvote ang problema na makinang yan. Ang bumoto, halimbawa, 900 ng katao sa clustered precinct. Bakit ang bilang umabot mahigit 1,000? Inuulit na naman natin ang problema na nagsimula sa panahon pa ng botohan kay Emilio Aguinaldo. Ang nangyari, ang reklamo doon ni Andres Bonifacio ay mas marami ang boto kaysa botante. Ito rin po ang nangyari dito sa Miro. Ang dami-dami sa Mandawi nga lamang, ang dami na may unang-unang nagreklamo niya sa Mandawi. Ang natalong mayor na si Jonas Cortez ay magrereklamo siya laban kay Uano. Kunti lang ang pagitan nila, ang boto nila, ang pagitan. Ang reklamo ni Jonas Cortez na natalong kandidato pagka-mayor, na dating mayor din, ay ganito. Bakit po? Bakit? Ito ang tanong diyan. Bakit mas marami ang bilang ng boto kaysa aktual na bumoto sa presinto? Yan ang pinaka-problema natin. So, dagdag pa niyan, isa lang sa aspeto ng problema, ang pinaka-aspeto ng problema ay ang overvotes. Mind you, ladies and gentlemen, kapag sinabi na overvotes ka, kahit sino sa 13 na binoto, kung talagang overvote ka, ibig sabihin lampas sa 12 binoto mo. Kung lampas sa 12, hindi po bibilangin kahit sino na binoto mo.
Ngayon, kung 17 million mahigit ang overvotes, ibig sabihin 17 million na botante ang hindi nasama sa bilang kahit isa sa senador na binoto nila. So ngayon, ang number 1 ay si Bongo. Si Bongo, number 1, 27 million, mahigit. O so ngayon, 17 million ang pagitan, ang magdadagdag. Ibig sabihin, kahit po yung sa pinaka huling-huli na, dagdagan mo, halimbawa, nakuha na kalahati lang sa 17 million, pwede pa po sila mananalo sa top 12. O ito po yung ito po yung pruweba ko na sobra mahigit 17 million ang overvotes. Detalye po ito na nanggaling mismo sa Comelec. Detalye po ito ng Comelec. Ang puntos ko, Comelec mismo nakakaalam. Sila mismo, logic na lang yan. Bakit kayo magproklama? Tinuloy nilang pagproklama ng kandidato ng panalo. Bakit kayo magproklama na hindi pa nga natin, hindi nyo ba lang sinaalang-alang ang katotohanan na mas marami pang 17 million ang hindi nyo binilang. O tingnan ninyo ito. Ano ba ito? Okay. Ito, nakita nyo. So, ang overvote sa pangkalahatan ay umabot ng 35,251,000. Pero ang overvote sa pagkasenador ay 17,028,780. Ganun po karami ang na-overvote. So kung ganun karami na overvote, sa 17 million na yan, mahigit, ay hindi man lamang kahit isang boto nila hindi nabilang sa pagkasenador. Ngayon, punta tayo sa final list na kung sino nanalo. Tingnan natin ang differences o ang lamang ng isa sa isa. At i-apply natin ngayon ang overvotes. O, ito po yung actual na official na panalo na pinroklama nila. O, tingnan ninyo. Sino panalo? Number 1, Bongo. So, 26,912,697 ang boto ni Bongo. So, kung ganon, i-apply boss, kung sino pang pwede ba kahabol sa kanilang kandidatura. Ang ibig lang sabihin dyan, lahat na may boto na 10 million ay pwede pang humabol. Sino bang may boto na 10 million? Sa number 1. Ang pinag-usapan natin, number 1. So, sa 10 million ay si GB Bundok, si Pacquiao, si Salvador Epi. Yan ang pwede pang humabol kay Bongo. So, ngayon, kung number 2 ang habulin, kahit si Busita na 9 million mahigit ang boto, ay kaya niyang habulin si Bam Aquino. Si Bam Aquino po ay 20 million lamang. So, kung 20 million siya, kaya siyang habulin ni Busita kung may 17 million. 17 million plus 9 million, 26 million ang boto ni Busita. O, tingnan natin sa number 21. Si Heidi Mendoza, pwede rin siyang humabol. O, tingnan na lang natin ang boto ng number 12. Ang boto ng number 12 si Amy Marcos, 13,258,000. Ngayon, 17 million ang pinag-usapan natin. So, ibig sabihin po, kahit yung 0 ang boto, kahit yung pinaka-last sa bilang ngayon, ay makakahabol, magiging number 12. Yan lamang po, kung 13 million ang number 12 si Amy Marcos, ngayon, ilang boto ang kailangan para matatalo si Amy Marcos? Eh di, 13 million, mahigit lang 14 million. Eh kung may boto na hindi na bilang 17 million. See guys, nakikita nyo ang logika? At ang tanong ko dito, bakit nag-proceed sila? Bakit diniritso nila proklama kung sino nanalo? Eh may 17 million na hindi na ibilang eh.
Ngayon, may nagtanong dito si kay ang boto naman ni Vic Rodriguez. Tingnan natin saan ba po, ano number si Vic Rodriguez. Si Rodriguez ay number 23. 8 million mahigit ang nakalagay na boto niya. Eh kung may 7 plus 17, eh di dapat 35 billion, 25 million siya. Pwede pa siyang manalo. Yan po ang sinasabi ko rito. Na bakit ninyo lahat kayong kumalik? Bakit din kayo nagpatuloy na proklamasyon? Hindi nyo muna niresolba kung ano ang dahilan kung bakit pa dapat bang pabayaan, hindi na lang tanggapin? Hindi na lang tanggapin yung mga overvotes? Yan ang problema ninyo. Hindi ninyo sinama yan. Hindi man lang kayo nag-deliberate. Hindi man lang kayo nag-meeting mga sa Comelec. Paano ngayon yan? Oh, ito, ipapakita ko yung ang isa pang pruweba na nangyari naman na magkaiba ang resulta kaysa sa papel, kaysa yung sa resulta sa makikita mo sa online. O ito, nagreklamo si Attorney Delgra. Ipapakita natin yung reklamo ni Attorney Delgra. Hindi ko alam kung sinong kandidato ni Attorney Delgra. Ayan o. For the data in the certificate of canvass is not the same as in the statistical. By Nag-file po siya. Why the basis for the data in the certificate of canvass is not the same as in the statistical information mentioned in the COMELEC website. Hindi nila masasagot yan. Hindi man lang sinagot ng Comelec yan. Ang detalye sa proclamation sa official paper na pinapakita ni Atty. Delgra ay iba yung numero nakalagay kaysa nakalagay sa website ng Comelec. Anong ibig sabihin yan? Nag-file po siya ng kanyang certificate of candidacy sa Davao at nanalo po siya. A move that observers... Why Wala yan. Ito the lang. basis for the data in the certificate of canvass is not the same as in the statistical information mentioned in the COMELEC website, which creates, if I may say, a confusion to the public as we speak now. Why? So, yan po ang isa sa mga problema. May problema po tayo sa tinatawag na hindi lang overvote ang lumabas na problema. May problema din na mas marami ang record ng boto kumpara sa mga bumoto. So, paano na lang ito? How shall we resolve this? Ladies and gentlemen, in order to help our country, I spent more than 20,000 pesos yesterday. Nagsampa po ako ng petisyon na iproklama na general failure of election ang ating eleksyon na nakaraan. Ang katwiran ko kung bakit may failure of election ay sapagkat hindi na malalaman kung sino ang nanalo sa halalan sa pagkasenador. 17 million po kasi ang nireject ng makina ng Comelec na hindi binilang ang mga boto nila. Kahit isa sa binoto nila ay hindi po binilang. Kaya yan po ang sinampa ko. So ngayon, kung hindi binilang, ibig bang sabihin, totoo ba na marami sa 17 million? Totoo ba na nagkamali sila na sobra sa 12 ang naboto nila? Hindi po ako naniniwala. Mabuti kung 1 million siguro, pwede ako maniwala na sumobra, nagkamali sa boto. Pero ito, 17 million po, 30%, 30% ng Pilipino ang hindi man lang nabilang ang kanilang boto. Yan po. So magtama daw ganyan. Helga Cal, maraming salamat po sa pagsasakripisyo. Nagbayad po ako. Sana kung may makatulong pa sa akin, kaya naghingi akong donasyon, marami pa akong isasampa na kaso. Problema sa korte natin ngayon, hindi ka makapagsampa kung wala kay babayad. Sa Comelec pa lang, pagsampa pa lang yung petition ay 10,100 ang bayad. Tapos yung sinampa ko pong petition, ina-address ko po sa lahat ng mga senador, ng mga kandidato pagka-senador. Dapat hindi muna sila pinroklama. So Joe Pau Gasol, sino pa? Si Manuel Toribio,
Si Argo pala. Salamat naman, favorite vlogger mo ako. Tapos Sorina Jabilia. Tapos Argo Borido Hebero. Good eve, Dr. Toto, my idol, watching from Dumaguete. Maayong gabi diha ba sa Dumaguete. Sorina Habala, Minatik-matik. Matik-matik nila. Bumuto ng boot straight. Grace Ann De Niro. Garcia, managot ka talaga. Argo, anong website yan, host? Ang website ito ng pinapakita ko ay NAMFREL po na website at ang detalye nila kinuha rin po sa Comelec. Si Pagaw Baker, may problema yata talaga yung makina na version 3.5. Inanunsyo na to ni Attorney Harold Hospicio, hindi na-check ang makina na may version 3.5 na source code na nakalagay. Kasi ang chinek 3.4. Sorina Habilla, Minatik, tapos Jigger Yarte, mga kandidato ng Marcos Duterte ang nandaraya dyan. Grace Ann Dinero. Alam mo sa totoo lang, in fairness na lang, naniniwala po ako na nangyari ganon ay mananalo po. Marami pang PDP na kandidato mananalo kung naibilang lahat ng mga overvotes. So Greenheart, naniniwala talaga ako mananalo lahat ng Duterte. Pareha po tayong paniniwala. Sorina Jabilia, parang may leon na gutom. Grace Ann Dinero, managot si Garcia. Bernard Shaw, may tama o punto si Tirador, Dr. Engineer, at Toto Kausing, bakit di natalakay ito ng mainstream media? Ay, mga mainstream media po, madaling bayaran, pasensya na po. Manuel Toribio, parang imposible na basta nawala ang 17 million, boss. Ganun nga, nawala. Like tayo guys. Bernard Shaw, may tama sa punto si Tirador. Okay, Manuel Toribio, J. Geriarte, Greenheart, tapos si Noel Gonzalez. Therefore, there is failure. Talaga may failure. If you cannot determine who the winners are, then there is that failure of election. So, Rina Haballa, di kapag vote straight, isa lang sa kandidato. Alam mo, ang boto ng Mindanao, halos lahat, lalo sa Barm, vote straight po, PDP. Buong mundo, straight Duterte. Ang ipalabas ko mamaya ang boto ng ng mga OFW natin, vote straight sila, PDP. Grace Ann Dinero, Noel Gonzalez, Alex Payas Torres, tapos Sorina Habala, tapos Rodo Sarona, sila naman, Olivia Gutiano, Romel Bengson, tapos Argo, salamat po sa Nonoy Taying, magandang gabi po. At tayo balik kayo in 5 minutes to 10 minutes, magbablog ulit ako.